Bagong reklamong pandarambong ang hinaharap ni Executive Secretary Ralph Recto para sa iligal na paglipat ng bilyon-bilyong pisong tiniguriang sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury nung siya pang hepe ng Finance Department. Ngayong Huwebes, January 15, nagtungo ang grupo ng mga doktor at abogado sa Ombudsman para isumite ang reklamo laban kay Recto at kay dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. Giit na mga complainant, matindi ang pinsalang idinulot ng fund transfer sa publiko, gayong pwede raw sanang magamit ang 60 billion pesos sa pagpapalawak ng saklaw ng programa ng PhilHealth. Maaari din anila sanang nagastos ito para mapababa ang kontribusyon ng mga miyembro sang-ayon sa Universal Healthcare Law. Ang ilan pang mga reklamo sa kanila, technical malversation, graft at grave misconduct. December 2025 nang ipag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa Bureau of Treasury sa PhilHealth matapos mapagdesisyonan ng Korte na labag ang ginawang paglipat ng pondo sa saligang batas. Ipinatigil din ang paglipat pa ng natitirang 29.9 billion pesos. Sinasabi natin na ang mga naka-reserve para sa PhilHealth ay para sa PhilHealth and hindi para sa ibang proyekto na some of them are even, since it is unprogrammed, it may be for insertions, it may be for other projects that are for the benefit of some officials. Una nang sinabi ng korte na walang kriminal na pananagutan si Recto dahil sumunod lang daw siya sa special provision ng 2024 General Appropriations Act. Ito yung batas na nag-uutos ng paglipat ng mga sobrang pondo ng mga government-owned and controlled corporations gaya ng PhilHealth sa National Treasury. Pero ang mga complainant nanindigang may pananagutan si Recto sa batas. There can be gross inexcusable negligence. Kasi tayo pinapaubaya natin as taong bayan dito sa mga opisyales natin. And kung gagamitin lang ang pera ng taong bayan na para sa PhilHealth and Universal Healthcare para sa mga Pilipino at sa mga miyembro ng PhilHealth ay gagamitin sa iba, ay may mali na doon. Aminado ang isa sa mga complainant na nababahala siya sa paghahain ng reklamo dahil sa kapangyarihan ngayon ni Recto bilang Executive Secretary. Sa Malacanang briefing, binasa ni Palace Press Officer Claire Castro ang tugon ng kalihim. Dito, pinanindigan ni Recto na inosente siya umano sa nangyari. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability can attach to the Secretary of Finance, now E.S. Recto, who acted in good faith and pursuant to a law then presumed valid and constitutional. Dagdag pa ng kalihim, hindi siya magpapagambala sa ingay ng politika. Kinuna ng panig ng Newswatch Plus si Ledesma. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, sa ilalim sa evaluation ng reklamo laban kina Recto at Ledesma. You have to look at the totality of the picture para malaman natin kung saan natin dadalhin yung kaso. Kung ano ang pwedeng gawin, kung ito ay mag-merit ng criminal liability o kaya't meron pang ibang liability na pwede mag-attach. Ito na ang ikalawang reklamo sa Ombudsman laban sa mga opisyal para sa pagkakadawit sa kontrobersyal na PhilHealth Fund Transfer. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.